Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman sa panibagong linggo at syempre, welcome back dito sa ating channel, ang Mama Mia CDO. Hello po sa mga dati pa nating tagapakinig, yung mga dati pa nag-aabang na, yung mag-aalas 12 pa lang nag-aabang na kahit malate ang upload, okay lang. Maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga panibago po nating subscribers na andito na naman ngayon, nag-aabang na naman sa ating mga kwento. Hello po. Thank you so much for clicking that subscribe button and for clicking that notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating inilalabas dito sa ating kwento and syempre sa ating channel. And syempre, nako, bago tayo dumako sa ating kwento for this time or for this day, nako, gusto ko munang bumati para man lang makabawi-bawi kahit konti dun sa mga laging nag-aabang, laging nagkokomento at syempre, laging hindi nagsiskip ng ads sa ating mga videos. Hello po, maraming salamat sa inyo. Razy ni Denise Soria, maraming salamat watching all the way from Hong Kong. Maestrang Bukid na avid listener natin, solid daw araw-araw. Charmaine Jean Piscino, maraming salamat sa iyo. Judith Pagit, ayan, Lizzie Locapa, Jilly Oromodo from Saudi. Parang first time kong narinig yung pangalan mo. Ann Soto, hi. Catherine of Pampanga, maraming salamat sa iyo. Syempre, hello din sa wife niyang si Luningning. Ayun. Hello din sa husband niyang si Oliver from your chubby wife, Luningning. Hi, Luningning. Hassan Lovelyn, maraming salamat sa iyong pakikinig. Marvy Montesilio, ayun, sabi niya kahapon 3:30 na. Oo, 3:30 na. 3:30 na tayo nag-upload kahapon. Sana ngayon maaga-aga kasi maaga-aga naman tayong nag-record. Depende na lang yan kung kailan matatapos sa ating pag-edit. Ganun yon. Andrea Gomez, hello sa'yo. Ayun, hindi niya raw pinapalampas yung mga kwento natin. Dino Esmael, Talia Bacornay, maraming salamat. G. Mercadejas, maraming thank you sa'yo. And syempre, hello kay Gion Nishibukuro at Timunan at sa mga kaibigan niya raw. Hello, maraming salamat sa inyo. Nora Escoto, thank you so much. Lorenzo Fornias, maraming salamat. Sabi niya, maganda rin itong program mo, madam. Ay, nako naman. Dahil magaganda rin ang mga nag-send ng kanilang kwento dito sa atin. By the way, kung may sarili kang kwento na nais mong i-share, wag kang mag-atubili, wag kang mag-alinlangan. Go lang ng go. I-share mo lang yan. Mag-email ka lang sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Hi kay Shane Ramos, maraming salamat. Eliza Capil, thank you so much sa iyo. Elsa Punzalan, maraming salamat. Ayman Paul Himina, maraming salamat. Jimena pala. Himina. Pasensya na po kayo, Bisaya po eh. Hello naman sa kay hello sa mga taga Fisherman or Fisher Mall, Quezon City. Maraming salamat sa inyo. SP Amor Royal, thank you. Miss Jo, maraming salamat, Miss Jo. Thank you so much sa iyo. Princess Barbie na always nakikinig sa atin pero hindi lang daw laging nagko-comment pero lagi raw nag-aabang sa mga storya. God bless din sa iyo. Jess Camari Ramos, maraming salamat. Mary Jane Cahudo, more pins sa vlog. Maraming salamat, LG Rapot. Riza Berna Albano, thank you so much sa'yo. Hello kay Sir Reynaldo de Vera, maraming thank you. Jerna Quezon or Quezon, thank you so much sa'yo. Ay, nako. Hello din kay Gail Easy. Maraming salamat. Hamda Kalido, ang ating new subscriber from Saudi Arabia. Hi! Maraming salamat. Maria Elena Abi, Atisha Kayabiyab, maraming salamat po from Qatar. Edward Ray Odero, thank you so much din sa iyo. Ayun, Jerna, maraming salamat again. At syempre sa lahat po na nag-comment sa atin dito. Hello kay Sonny Pahora, maraming salamat sa iyo. Altea or Altel Alejo, maraming salamat. Atel Alejo para Atel Alejo from Cavite City. Maraming salamat sa iyo. Heidi, maraming salamat and advance happy birthday sa anak niyang si Lloyd this May 9. Ayun, ngayong Wednesday. Wednesday ba?
6, 7, 8, 9, Thursday pala. Hello naman kay Irene na abangers din sa lagi nating upload. Verona Amparo, maraming salamat. Hello din kay J. Ranoy, maraming salamat sa iyo at syempre sa lahat po ng mga nag-comment na bibigyan natin ng pansin sa mga susunod pa nating mga videos at sa mga susunod pa nating mga kwento. Huwag po kayong madala sa pagko-comment, lalo na kung hindi pa nababasa ang inyong mga pa-shoutout, ang inyong mga kwento, dahil pasasaan ba't mauubos ko rin sa pagbabasa yung mga komento ninyo. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta. Huwag na po nating patagalin. Atin na pong simulan ng medyo maikli lang pero nakakatuwang kwento naman ng pag-ibig ngayong araw na ito. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Napaka-misteryoso ng mundo, lalong-lalo na ng salitang pag-ibig. Marami tayong nakikita, nararamdaman at nararanasan na kung minsan ay hindi natin magawang maipaliwanag ni kanino man. Pero ang sabi nga nila, sadyang ganun lang talagang pag-ibig. Love moves in mysterious ways, ika nga. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo. Ngayon pa lang ay nais ko nang magpasalamat kung isa man ang sulat ko na ito na iyong mapipili para i-ere sa iyong programa. Thank you po talaga Mama Mia dahil alam kong marami ang sumusulat at nagpapadala sa inyo ng kwento araw-araw. Hindi po masyadong mahirap o hindi po masyadong ma-emote itong kwento ko. Pero alam ko na katutuwaan ito ng mga nakikinig sa inyo ngayon. Naway wag po kayong mang-judge sa aking mga nagawa. Meron po talaga akong mga desisyon dati na ngayon pa lang ay pinagsisisihan ko na. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Rich. Rich, kahit na hindi naman ako lumaking mayaman. Ewan ko ba sa mga magulang ko kung bakit yun ang palayaw ko. Oo Mama Mia, malayong-malayo po ang palayaw ko sa tunay kong pangalan. Pero ginamit ko po ang palayaw ko dito nang sa ganon ay malaman ito ng mga taong involved dito at alam rin ng mga taong ka-close ko. Hindi ko naman kasi ikinakahiya ang lahat ng mga naranasan ko sa buhay. Ang totoo niyan Mama Mia, big believer po talaga ako na lahat ng naranasan mo ay importante para mahulma ang iyong buong pagkatao. Gaya nga ng sabi ko sa inyo Mama Mia, hindi po ako mayaman. Kaya lang Mama Mia, kung gaano naman hindi kami pinalad sa pera, gano'n naman sa tingin ko ang pagpapala ng Diyos sa pisikal kong anyo. Pasensya na po kung mayayabangan kayo dito sa sasabihin ko. Gwapo naman talaga ako Mama Mia. Yun ang sabi nila at yun po ang nakikita ko sa harap ng salamin kada araw. Matangkad ako. May korte din ang aking pangangatawan kahit na hindi naman ako babad sa gym. Sure, may paminsan-minsan na nag-gym ako. May paminsan-minsan din na nagbabasketball ako. Pero hindi naman po yun talagang routinary. Kaya Mama Mia, masasabi kong pinagpala talaga ang pisikal kong anyo. Mama Mia, nung high school pa lamang ako ay maraming babae na ang nagkakandara pa sa akin. Mga babaeng oo, pinatulan ko rin ang ilan sa kanila. At oo Mama Mia, high school pa lamang ako nang mabasag ang puri ko. Nakakatawa ba? Kasi lalaki pero may puri. Naniniwala ako Mama Mia na lahat naman ng tao ay may puri. Gaya na lang ng sa akin. Mama Mia, isa pong college student ang nakadonselya sa pagkalalaki ko. Kaklase po siya noon ng pinsan ko. Isang araw ay nasa bahay sila. Nag-iinuman. Hindi ko alam kung bakit pinayagan ko sila noon pero wala kasi ang parents ko at ang pinsan kong yun ang tinawagan ng mama ko para siyang sumama sa akin sa bahay at makitulog na rin doon. Oy Rich, insan,
Pwede bang papuntahin ko dito yung mga kaibigan ko? Gusto lang naming mag-inom eh. Wala naman sina tito at tita, di ba? Sabi niya. Okay, sige. Mama Mia, ang akala ko noon ay puro sila lalaki pero hindi pala. May mga babae rin pala silang kasama. At yun nga, nag-inuman. Paminsan-minsan ay sumasali ako sa usapan nila at tumutungga na rin ng alak. Pero hindi naman ako umiinom masyado dahil bawal pa ako sa ganon, Mama Mia. Ayoko rin naman na magwala ako dahil yung pinsan ko halatang lasing na. Kaya kailangan na nasa katinuan pa rin ako dahil hindi ko pa rin kilala yung mga taong dinala niya sa bahay namin. Oo nga't hindi naman kami mayaman pero meron namang mananakaw sa bahay namin, Mama Mia, kaya naging maingat din ako. At nung masigurado ko nang nakatulog na silang lahat sa labis na kalasingan, ay ako naman ay pumunta na sa kwarto ko. Hindi na lang ako nag-lock ng pintuan. Dahil, Mama Mia, ang sabi ko noon sa sarili ko para kung ano't ano man ay mabilis akong makakalabas. Nasa kalagitnaan na ako ng sarap ng tulog ko noon nung maramdaman ko na para bang may gumagalaw sa kama. Akala ko nung una ay nananaginip lang ako kaya hinahayaan ko lang dahil sobra-sobra pa talaga ang antok na nararamdaman ko noon. Hanggang sa mapansin ko na, Mama Mia, na parang yung gumagalaw ay tumigil. Pagkatapos ay parang may nagtanggal sa pagkakatakip ng blanket sa katawan ko. Mama Mia, hanggang maramdaman ko na parang may humihimas sa pagkalalaki ko mula sa labas ng shorts ko. Nung una, akala ko lang talaga panaginip kasi nga nakakahiya mang aminin ay may panaginip talaga akong ganoon, lalo na kapag galing ako sa panonood ng mga malalaswang video. Nanood ako bago ako natulog, Mama Mia. Nanood ako ng 2 video na mga shorts lang naman. Kaya akala ko tuloy noon ay nananaginip ako. Hanggang sa maramdaman ko nang binabana ang shorts ko, Mama Mia. Naramdaman ko pa na nahirapan ng kung sino man ang nagbaba ng short ko. Hanggang sa maramdaman ko na ang isang mainit na palad sa aking pagkalalaki. Hindi pa rin ako nagmulat noon. Natatakot ako, Mama Mia, na baka matapos ang kaligayahang aking nararamdaman. Gusto ko munang makaraos ng mga sandaling yun. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko alam pero parang iba na po ang nararamdaman ko sa pagkalalaki ko. Parang nabasa na ewan. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili kong ma-curious. Ibinuka ko na ang mga mata ko at doon, Mama Mia, ay nakita ko ang isang babaeng may mahabang buhok. Noong una ay natakot pa ako. Akala ko nasa horror movie ako, pero nung bigla siyang lumingon at tumingin sa akin ay nakilala ko siya. Isa sa mga kainuman ng pinsan ko. Isa sa mga kaklase at kabarkada niya. Mama Mia, nginitian niya ako tapos sumenya siya sa akin na wag daw akong maingay. Ako naman, dahil nararamdaman ko na nasasarapan ako sa ginagawa niya, ay hindi na lang ako nag-ingay. Hanggang sa pinagpatuloy niya nga ang pagpapala sa katawan ko, Mama Mia. Hanggang sa natapos na siya at saka pumuwesto na siya sa ibabaw ko. Mama Mia, excited na excited ako noon. Kaya naman, hindi nagtagal ay sumurrender na rin yung pagkalalaki ko. Nagsorry pa ako sa kanya dahil alam kong nabitin siya pero ngumiti lang siya. Pagkatapos, ang sabi niya sa uulitin daw tsaka lumabas. Mama Mia, hindi ko alam talaga kung anong mararamdaman ko noon. Hindi naman ganoon ang ine-imagine ko na magiging first time ko sa kama. Pero ayos na rin yun. Hindi na rin ako magrereklamo pa dahil nga binigay naman niya sa akin ang isang napakagandang performance. Isang performance na talagang i-cherish ko sa panghabang buhay. At mula nga noon, Mama Mia, mula nga nung nabinyagan ako ng kaklase ng pinsan ko, doon ay mas lalong lumaki at tumaas ang self-confidence ko. Mama Mia, kung sino-sinong babae na lang ang nililigawan ko.
Nung una ay ayoko sa mga matitinong babae dahil alam kong mahihirapan ako. Ang gusto ko lang naman noon ay may maikama ako. Ang gusto ko lang naman noon ay pagbigyan ang kapritsyo ng aking katawan. Kaya naman yung well-known sa eskwela o sa school namin na mga parang may pagkapariwara at liberated na mga babae ang nililigawan ko. Hindi rin naman ako nabibigo, Mama Mia. Dahil sa tuwing may liligawan ako, hindi naman nila ako binibigo kapag hinihingi ko ang bagay na yon. In short, Mama Mia, naging praktisado ako sa bagay na yon. At talaga namang ewan ko pero para siyang droga na nakaka-addict. Ginusto ko talaga yun, Mama Mia. As in gustong gusto ko talaga. Kaya naman sa bawat linggo, hindi talaga nawawalan ng bakbaka ng pagkalalaki ko. Tinuring na nga ako bilang F-boy sa school namin. Hanggang sa magtapos na nga ako ng high school. Pero Mama Mia, tunay nga naman palang sinasabi nila na kapag maaga kang nagsimula, kapag maaga mong natikman ang lahat, darating din ang panahon na ikaw mismo ang magsasawa. Darating din ang panahon na ikaw mismo ang hahanap ng panibagong flavor para sa sarili mo. Oo, Mama Mia. Kung noon ay nahihilig ako sa mga babaeng liberated, nung nag-college ako, Mama Mia, ay nag-iba po ang takbo ng buhay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari pero nagkagusto ako sa isang babaeng tawagin na lang natin sa pangalang Cathy. Si Cathy, Mama Mia, ay ka-course ko lang din at kaklase ko sa halos lahat ng subject ko. Matangkad siya. Hindi naman masyadong kagandahan pero mahinhin kumilos at pino. Mama Mia, gustong gusto ko talaga siya. Mahal ko na nga siya kung tutuusin. Nung unang araw pa lang na nakilala ko siya ay nasabi ko sa sarili ko na siya na ang babaeng gusto kong seryosohin. Ang unang babaeng gusto kong tumagal ng mga taon ng relasyon namin. Kaya naman Mama Mia, ginawa ko talaga ang lahat magustuhan lamang ako ni Cathy. Nanligaw ako sa kanya ng formal. Kaso nga lang, hindi pa nga ako nakakapagsabi ng intensyon ko at ng pagkagusto ko sa kanya ay bigla na lang niya akong binara. Pasensya ka na, Rich. Alam ko kung saan patungo yung mga ginagawa mong kakaiba at mga magagandang bagay para sa akin. Pero Rich, hindi kasi talaga ako nagkakagusto sa tipo mo eh. At isa pa, mukhang malabo yatang magkagusto ko sa'yo dahil may gusto na akong iba. Ouch, Mama Mia. First time ko pong mabasted ng ganon. Pero kahit na alam kong masasaktan lang ako, ay tinanong ko Mama Mia kung sino ba ang gusto niya. Walang iba kundi ang kaklase namin na si Charles. Talaga? Gusto mo yung Charles na yon? Hindi naman yun kagwapuhan eh. Mas gwapo pa rin ako doon, sabi ko. Mama Mia, ngumiti lang si Cathy. Pero talagang sinabi niya sa akin na gustong gusto niya si Charles. Ang totoo niyan ay naging magkaibigan naman kami matapos niya akong i-busted. At mula nga nung naging magkaibigan kami ay wala na siyang ibang bukang bibig kundi si Charles, si Charles, si Charles ng si Charles. Mama Mia, hindi ko talaga mawari kung ano ang nagustuhan niya sa laking iyon. Hindi naman talaga gwapo. Ay oo, may itsura naman si Charles. Mukhang matalino dahil laging nakasalamin kasi nga parang may sira na ang kanyang mga mata. Pero para sa akin, Mama Mia, mas pogi pa rin naman ako. Alam ko yun. Dahil sa aming dalawa ni Charles ay mas maraming babae pa rin ang nagkakandara pa sa akin. Kaya nga lang, yung babaeng gustong gusto ko naman ay nagkakandara pa rin kay Charles. Mama Mia, kahit anong gawin ko na pagpapasweet, pagiging thoughtful, pagiging gentleman, lahat na ginawa ko para kay Cathy pero Charles pa rin siya ng Charles. Si Charles pa rin ang laging hinahanap niya. Puro Charles na lang ang naririnig ko mula sa bibig niya kaya naman inis na talaga ako sa lalaking yun. Wala namang ibang ginagawang masama sa akin si Charles pero naiinis talaga ako. Yun lang ang dahilan. Dahil siya ang gusto ng babaeng gustong gusto ko.
Hanggang one time, Mama Mia, ay nagkaroon po kami ng group project. May research po kaming gagawin. At sa project na yun, kailangan 3 kami kada grupo. Hanggang sa dumating na nga ang professor namin at binanggit na niya isa-isa kung sino ang magkakagrupo. Wala kaming choice noon, Mama Mia, dahil ang gusto niya, siya raw ang mamili. Dahil kapag kami raw ang namimili, ay magkakasama raw talaga ang mga barkada. O di kaya yung mga pinakamatatalino sa klase. 2 lang ang pwedeng puntahan. Yung mga pinakamatatalino na sila lang ang nakakakuha ng magagandang grades at yun namang hindi katalinuhan na magbabarkada lang na walang ibang gawin kundi tumambay, magtsikahan, magliwaliw kaya hindi nagagawa ng maayos ang project at ang ending babagsak. Ayaw niya raw ng ganon. Ang gusto raw ng prof namin ay may matutunan kami sa project na yun. Mama Mia, timing naman po na tinawag ang pangalan ko pagkatapos ay sumunod yung pangalawang grupo namin na lalaki din at ang huling tinawag ay si Charles. Bigla talagang uminit ang ulo ko noon sa kanya, Mama Mia. Kasi bukod sa karibal ko siya ay ayoko talaga sa lalaking yun. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay parang know-it-all siya. Para bang lagi niyang pinapahalata sa klase na matalino siya. Ayoko sa kanya, Mama Mia. Kaya lang wala naman akong nagawa dahil ang aming prof nga ang namili kung sino ang magiging kapartners namin. Wala na akong nagawa lalo na nung pinagtabi-tabi na ang mga magkakagrupo para raw pag-usapan ng mga nabunot naming topics para gawing research. Mama Mia, yung isa pang kagrupo namin ay tamad po at laging uma-absent. Kaya ang ending ay kaming 2 na lang talaga ni Charles ang nag-uusap. 2 buwan po ang palugit na binigay sa amin ng professor para matapos at ma-discuss at ma-research ng maigi yung topic na yon. 2 buwan dahil hindi naman po yun ganun kadali. Major kasi yun, Mama Mia, kaya hindi pwedeng madaliin. Ang gusto ng prof namin ay wag daw kaming mag-copy-paste mula sa mga Google o sa kung saan mang research materials. Ang gusto niya, Mama Mia, ay sarili naming words. Ang gusto niya ay maiintindihan namin ang bawat salitang lalabas sa aming mga bibig at ang bawat salitang aming isusulat sa aming paper. Kaya naman, Mama Mia, nung uwian na, ay inaya ako ni Charles na pumuntang library para raw maghanap ng mga panimulang information para sa topic namin. Doon ko nasabi, Mama Mia, na masipag naman talaga si Charles. Bukod sa tutok siya sa kanyang pag-aaral, ay nakikita ko talaga na siniseryoso niya yung research namin. Kaya naman dahil ayokong mapahiya at baka sabihin pa niyang mas magaling talaga siya sa akin, Mama Mia, nagtiyaga rin ako kahit na ayoko. Kahit na hindi talaga ako mahilig na pumupunta ng library, ay sumama na lang din ako sa kanya. Baka sabihin niya ay mag-isa lang siyang gumagawa ng project na yon. Kaya naman, Mama Mia, nagpunta kami sa library at sabay kaming naghanap ng mga libro, mga articles at kung ano-ano pa na patungkol sa topic namin. May binigay siya sa akin na mga aklat na kailangan ko raw basahin. Mama Mia, ganun siya kagaling, pati yung mga chapters na kailangan kong unahin ay sinulat na niya. Napaka-organized niya. Hindi katulad ko na napakaburara. Kinabukasan, Mama Mia, ay naging araw-araw na rin ang pagkikita naming 2. Tulungan kaming 2 para sa research paper namin kasi nga yung isa naming kasamahan ay hindi naman sumasali. Hanggang sa tuluyan na nga itong nag-drop out sa klase na yun. Mama Mia, nagsabi pa kami sa prof namin na kulang kami ng isa pero ang sabi niya ay ayos lang dahil mukhang kaya naman daw namin. Wala na raw kasing ibang pwedeng i-partner sa amin dahil sakto-sakto lang ang nasa klase namin. Kaya wala kaming nagawa ni Charles kundi kaming 2 na lang talaga ang gagawa ng research paper namin. Mama Mia, wala pang 1 buwan ay natapos na namin ang halos kalahati sa aming research paper. Marami kasi kaming ginagawa at halos kada hapon after ng pasok namin ay nagkikita kaming 2. Kung hindi sa school library,
Kung hindi sa school canteen ay sa mismong bahay nila. Maganda po ang bahay ni na Charles. Malaking malaki. Halos 1/4 lang siguro ang laki ng bahay namin. Meron na ring 2 sasakyan na nakaparada sa labas. Ang sabi niya, yung 2 daw ay ginamit ng mama at papa niya sa kani-kanilang mga trabaho. Parehong doktor kasi ang mga magulang ni Charles, Mama Mia. Kaya naman hindi katakataka na malaki ang bahay nila. Habang gumagawa kami ng research paper ay kinukwento din sa akin ni Charles ang buhay nila. Bukod daw sa pagiging doktor ng kanyang mga magulang ay may mga maliliit na negosyo daw ang kanyang lolo't lola. Pareho naman na solong anak ang mga magulang niya kaya walang ibang tagapagmana ng mga ito kundi ang kanyang mga magulang lamang. Sila Charles naman ay 2 silang magkapatid. Yung ate niya ay nasa abroad dahil doon daw po ito nag-i-intern. Samantalang si Charles lang ang naiiwan sa bahay nila kasama yung ibang katulong. Mama Mia, masarap pong gumawa ng research sa bahay nila dahil may pamerienda pang handa. Kaya naman halos kada hapon ay dun kami. At habang ginagawa namin yon, Mama Mia, ay natutuwa ako sa kanya. Ewan ko ba pero dun ko unti-unting nakikita kung ano ang nagugustuhan ni Kathy sa lalaking ito. Hindi naman pala siya yung tipo ng tao na pakitang tao lang, na pakitang gilas lamang. Sadyang mabait talaga siya, Mama Mia. In fact nga ay pinapahiram pa niya ako ng iba niyang mga gamit at iba niyang mga laruan tulad ng Nintendo at tulad rin ng PlayStation, Mama Mia. Kapag nakikita niyang pagod na ang mga mata ko sa kakagawa ng aming research ay inaaya niya akong maglaro. Doon, Mama Mia, ay naranasan ko kung paano ang magkaroon ng PlayStation at ng Nintendo Switch. Masaya pala yun. Hindi kasi ako nagkaroon ng ganun eh. Hindi naman kasi mayaman pero hindi rin naman kami mahirap. Hindi kami yung tipo na nagkukulang ng pagkain sa araw-araw. Sakto lang talaga, Mama Mia. To cut the long story short ay naging close kami unti-unti ni Charles. Hanggang sa nung papalapit na ng papalapit na isubmit yung research paper namin, Mama Mia, ay bigla na lang akong nagkasakit noon. Saturday noon at walang pasok. Nagkasakit ako, Mama Mia, at gusto ni Charles na matapos na namin ang aming research paper sa araw na yon para mapakita na namin sa Monday. At kung meron pa mang dapat baguhin ay may ilang araw pa kami para baguhin ang mga bagay na yon. Ayaw niya raw na nagagahol siya sa oras. Kaya naman, Mama Mia, nung nagsabi ako sa kanya na hindi ako makakapunta sa bahay nila dahil nga may sakit ako ay tinawagan niya ako. Ang sabi niya, siya na lang daw ang pupunta sa bahay namin. Sabi ko pwede naman pero walang makakain sa bahay namin dahil ubos na ang stock sa ref at hindi pa nag-grocery ang mga magulang ko. Sabi niya walang problema, magpapaluto na lang daw muna siya ng magiging pagkain namin sa kanilang mga yaya. 2 oras, Mama Mia, ang lumipas pagkatapos naming mag-usap ay dumating siya sa bahay. Wala po ang mga magulang ko noon. Kaming 2 lamang dahil yung mga kapatid ko naman ay may inaasikaso rin na kani-kanilang mga buhay. Nilalagnat pa rin ako noon, Mama Mia. Kaya naman ang sabi niya ay magpahinga na lang daw muna ako at siya na lang ang bahala sa research paper namin. Total ay konting-konti lang naman na polishing ang kailangang gawin nun. Gusto ko ang sabihin sa kanya kung siya na lang pala ang bahala, sana hindi na lang siya pumunta sa bahay namin. Dahil ang totoo, Mama Mia, ay nahihiya po ako sa pamamahay namin dahil hindi naman po yun kagandahan. Walang-wala po yun sa bahay nila. Pero hindi ako pinansin ni Charles at nag-umpisa na siyang magtrabaho. Ilang saglit pa ay lumabas siya. Pagbalik niya ay may dala na siyang tubig at saka yung pagkain kanyang bitbit. Kain muna tayo, bro, sabi niya. Wala akong gana noon pero ayoko namang maging bastos kaya kumain ako kahit konti. Mama Mia, nung napalapit siya bigla sa akin ay nagulat siya. Naku, napakainit mo pala. Sige nga, aalagaan na lang muna kita. Ako na munang mag-aalaga sa'yo. Teka, saan ba nakalagay yung bimpo ninyo? Sabi niya. Tinuro ko sa kanya, Mama Mia, ang lagayan ng mga bimpo ko sa kwarto.
Kinuha niya yon at saka lumabas. Pagbalik niya ay may bit-bit na po siya na parang lalagyan ng tubig na merong yelo at tubig sa loob at nandoon din ang bimpo. Pagkatapos ay nilagay niya ang malamig at basang bimpo sa noo ko. Pagkatapos noon ay umupo na siya sa upuan at binuksan ulit ang laptop. Habang ginagawa niya ulit yung research, Mama Mia, ay nakatitig lang ako sa kanya. Doon ko naisip, Mama Mia, na sadyang napakabait talaga ni Charles. Hindi talaga katakatakang nagkagusto ang isang katulad ni Cathy sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, ang inisip ko noong mga panahon na yon ay hindi na ako hahadlang pa sa kaligayahan ni Cathy. Lalo na siguro kung si Charles din ay ganun din ang magiging kaligayahan niya. Na si Cathy din. Kaya naman, Mama Mia, nung natapos na namin ang research paper ay hindi na po natapos ang pagiging close naming dalawa ni Charles. Hanggang sa isang araw ay nilapitan ako ni Cathy. Uy, nakita ko close na kayong dalawa ng crush ko eh. Pwede bang ilakad mo ko? Ouch naman, Cathy. Bakit ka naman ganyan? Alam mo naman na gusto kita eh. Pagkatapos magpapalakad ka dun sa crush mo? Sige na please. Please, maawa ka naman oh. Pagpapakyut ni Cathy sa akin. Mama Mia, gusto ko pa rin si Cathy nung mga panahon na yon. Pero sabi ko sa sarili ko, naging mabait sa akin si Charles kaya magpaparaya ako. Wala kasi akong alam noon na nililigawan ni Charles at ang sabi nila ay hindi pa raw ito nagkakaroon ng girlfriend. Kaya naman, Mama Mia, para matahimik na si Cathy, ay pinuntahan ko na si Charles at unti-unti kong nilalakad sa kanya si Cathy. Hanggang sa isang araw ay sinabi ko na talaga ng tuluyan kay Charles na merong isang taong may gusto sa kanya. Alam mo ba bro, gustong-gusto ko ng taong to. Talaga? May magkakagusto sa akin? Kung meron mang magkakagusto dito sa ating dalawa, sa'yo yun eh. Ano ka ba naman? Oo, gustong-gusto ka ng babaeng ito. Abangan mo ako mamaya sa library at dadalhin ko siya sa'yo. Sabi ko. Mama Mia, nag-abang din naman talaga si Charles sa akin noon sa library. Kaya naman dinala ko doon si Cathy. Nung una ay nahihiya pa siya at ang sabi niya ay dalagang Pilipina raw siya kaya ayaw niya raw gawin ang mga bagay na yon. Sige ka kung ayaw mo, mukhang marami na ang nagkakagusto at nagkakandara pa dyan kay Charles. Huwag ka na nga magpakipot pa. Rich naman akala ko pa naman si Charles ang palalapitin mo sa akin pero bakit ikaw? Bakit ako ang lalapit? Tanong niya. Wala na kasi akong ibang maisip na paraan, kaya gano'n na lang. Sige na, huwag ka nang mahiya. Sige na. Pangungulit ko pa sa kanya. Mama Mia, hindi din naman talaga nagtagal at naging close itong si Charles at si Cathy. Hanggang sa nung next semester na Mama Mia ay nakikita kong lagi na silang magkasama. Nagtatawanan, nagbibiruan, magkasamang nagla-lunch at magkasama sa kung ano-ano pang lakad. Kung may mga projects, Mama Mia, na pair ay silang dalawa talaga ang magkagrupo. Feeling ko noon ay naitsapwera ako. Kaya naman ako na rin ang naglaylo sa kanila, Mama Mia, hanggang sa nagkaroon na rin ako ng ibang mga barkada at ng ibang girlfriend. Oo, nagkakatinginan pa rin naman kaming tatlo kapag nagkikita kami at nagngingitian at nagkukumustahan. Pero wala na yung dating closeness ko sa dalawa. Sabi ko noon sa sarili ko, ako na lang ang dedistansya dahil baka kung magkagulo pa. Hanggang sa Mama Mia, pareho ko pong hindi na nakita si Cathy at si Charles sa paaralan. Ang sabi ng iba, si Charles raw ay lumipat ng ibang school dahil pumunta na raw ito ng Maynila. Pero wala na raw silang balita kay Cathy. Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga taon hanggang sa makagraduate na nga ako ng college. Masayang masaya ako lalong-lalo na ang mga magulang ko. Ako kasi ang unang graduate sa pamilya namin, Mama Mia, dahil yung ate ko ay nagbulakbol lang naman at nagpabuntis ng maaga. Kaya naman proud na proud ang parents ko sa akin. At nung hiningi ko ang permiso nila, Mama Mia, na aalis ako sa probinsya namin at gusto kong sa Maynila na magtatrabaho ay hindi na rin sila tumutol pa.
Ang sabi nila ay napatunayan ko rin naman ng sarili ko. Kaya oras na rin siguro para buksan ko ang mga pakpak ko at mag-isa na akong lumipad para sa sarili kong mga pangarap. Natuwa ako sa mga magulang ko, Mama Mia. Dahil kahit na hindi kami mayaman, kailanman ay hindi nila ako inubliga sa kahit na anumang responsibilidad. Ang tanging gusto lang nila noon ay mag-aral akong mabuti at magtapos para hindi na raw nila ako poproblemahin pa. At yun nga ang ginawa ko, Mama Mia. Hanggang sa umalis na nga ako sa probinsya namin, binigyan ako ng konting pera ng mga magulang ko bilang panimula ko sa Maynila. Swerte naman, Mama Mia, na agad akong natanggap sa isang kumpanya. Naging masaya ang buhay ko. Meron akong maliit na kwartong inuupahan. Hindi man masyadong kagandahan pero ayos na rin dahil may privacy ako. At mula nga nung nag-Maynila ako, Mama Mia, ay lalo pa akong naging F-boy. Iba't ibang babae kada Friday at Sabado. Naging mahilig ako sa one night stand, Mama Mia. Ang sabi ko nun sa sarili ko, ayoko pa na magkaroon ng seryosong relasyon. Ang gusto ko ay enjoy muna ang sarili ko at ang buhay ko. Ganun na ganun nga ang ginawa ko, Mama Mia, hanggang sa na-regular na rin ako sa trabaho. Isang taon, Mama Mia, nang paglipat ko ng Maynila ay may isang taong hindi ko inaasahan na makikita ko sa isang coffee shop. Nagkaroon kasi ako ng meeting doon sa coffee shop na yon, Mama Mia. At hindi ko alam na dun ko pa pala makikita ang isang taong matagal nang nawala sa sistema ko at sa buhay ko. Walang iba kundi si Charles, Mama Mia. Nagkakape din siya kasama ang iba niyang kasamahan sa trabaho. Dun kami nagulat dahil magkalapit lang pala ang building na pinagtatrabahuan namin pero hindi man lang kami nagkikitang dalawa. Tinanong ko siya kung kumusta na siya. Ang sabi niya ay ayos lang at nakapagtapos na siya ng kanyang pag-aaral. Medyo na-delayed daw siya ng halos 1 taon dahil nagkaroon raw ng problema. Hindi namin masyadong napag-usapan yung problema na sinasabi niya dahil kailangan ko nang bumalik ng office at siya naman ay ganun din. Pero nag-exchange numbers kami nung araw na yon. At nung pagkatapos nga ng pasok namin ay agad siyang nag-text, Mama Mia. Inaya niya akong kumain sa labas at mag-catch up. Sabi niya ay meron daw siyang alam na resto bar kung saan ay pwede kaming uminom ng konti. Mama Mia, dahil matagal na rin naman na panahon na hindi kami nagkikita ni Charles kaya pinagbigyan ko siya. Nakita kaming dalawa, nag-order ng mga pagkain at saka nag-inuman ng konti at nagkwentuhan tungkol sa buhay. Ako ang una niyang tinanong tungkol sa naging buhay ko kaya naman kwento ko. Tuwang-tuwa naman siya na naging maayos ang buhay ko. Uy, ikaw nga pala, bigla kayong nawalang dalawa ni Cathy noon, sabi ko. Mama Mia, doon ay bumuntong hininga siya ng malalim. Nabuntis ko kasi si Cathy, sabi niya. Ano? Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Meron ka ng ibang mga kaibigan nun eh. Akala namin ni Cathy ayaw mo na sa amin. Kasi ang sabi ni Cathy dati may gusto ka raw sa kanya kaya nahihiya siya baka nasasaktan ka pa raw. Mama Mia, tumawa ako at inamin ko naman kay Charles na nagkagusto talaga ako noon kay Cathy pero mula nung naging sila na ay baliwala na sa akin ang mga bagay na yon. O kumusta na si Cathy? Tanong ko. Andun sa bahay. Wait, bahay? So ibig sabihin nagkatuluyan talaga kayong dalawa? Sabi ko. Oo, kaming dalawa nga ang nagkatuluyan. Yung mga magulang kasi ng Cathy at mga magulang ko ay ayaw pumayag na hindi kami makasal dalawa. Kaya naman, pinakasal talaga kaming dalawa nung mabuntis ko siya. Kumusta naman si Cathy? Tanong ko. Ayun, 2 ng anak namin. Housewife siya at may konting negosyong inaasikaso online. Wow naman, may happy ending pala sa inyong dalawa. Ending, oo, meron, pero happy. Hindi ako sigurado eh. Nagulat ako sa sinabi no ni Charles, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sasabihin may iba ka ha? Tanong ko. Bro, magagalit ka ba kung
sabihin ko sa'yo na parang wala na akong nararamdaman kay Cathy? Baka sabihin mo sa akin na mabuti pa hindi mo siya nilakad sa akin. Mabuti pa kayo ng dalawa ang naging mag-jowa noon. Bro, alam ko naman na wala akong karapatan sa inyong dalawa. At isa pa, kung hindi man naging kayo ni Cathy noon, hindi rin naman magiging kami dahil hindi ako type noon, sabi ko. Pero bro, kasal kayong dalawa kaya dapat pag-usapan nyo yan. Hindi bro Mula nung nag-asawa kaming dalawa ni Cathy, nakita ko yung ugali niya. Akala ko dati siya yung mahinhin. Siya yung hindi makabasag pinggan pero napakabungangera. Arte-arte pa. Alam mo, hindi ko na talaga siya maintindihan Bro, pag-usapan nyo yan. Kung gusto nyo, humanap kayo ng marriage counselor. Kasi kailangan nyo Kasal kayo at may dalawa kayong anak. Alam mo bro, ang galing mo talagang magpayo. Pero siguro dahil wala ka pa namang anak. Tapos, pabonjing-bonjing lang ang buhay mo. Sabi niya. Uy, grabe ka naman. Di naman ganun. Ine-enjoy ko lang muna yung pagiging binata ko. Dahil ang gusto ko, kapag nag-settle down na ako, kapag nag-asawa na ako, yun na yun. Wala nang extra-extra pa. Sabi ko sa kanya. Natawa naman siya, Mama Mia. At mula nga noon ay nanumbalik ang closeness naming dalawa ni Charles. Hanggang sa Mama Mia, halos linggo-linggo na rin na kami ang magkasama. Hindi na ako sumasamang gumala sa mga barkada ko. Mama Mia, pati sex life ko tuloy ay naaapektuhan. Paminsan-minsan ay umaabot ng 2 linggo na walang babaeng nakakapunta sa kama ko. Kaya naman Mama Mia, sinabi ko na yon kay Charles. Na kanya nang sinisira ang buhay ko pero natawa lang siya. Hanggang sa Mama Mia, unti-unti sa pagiging close namin, kapag meron silang problemang dalawa ni Cathy ay pumupunta siya sa bahay ko. Pumupunta siya sa unit ko at doon ay nag-iinuman kaming dalawa. Hindi ko alam Mama Mia, pero parang nagugustuhan ko ng tumambay at gumimik kasama si Charles at hindi nakasama yung mga kaibigan ko na katrabaho ko rin. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay tinatanong na ako ng mga katrabaho ko kung meron na raw ba akong girlfriend. Kasi bigla na lang daw akong nawawala sa aming mga lakad. Ganun daw talaga ang lalaki kapag nagkakaroon na ng jowa. Nawawala na, Mama Mia, sa plano at nawawala na rin sa wisyo. Dahil puro jowa na lang daw ang inaasikaso at inuuna. Sabi ko naman sa kanila ay hindi ganun yun. Ang sabi ko sa kanila ay meron lang talaga akong tinutulungang kaibigan. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay dumating bigla si Charles sa apartment ko. Kumakatok ito at nung pagbuksan ko ay may bitbit siyang isang malaking bag. Oh bro, bakit ka nandito? Tanong ko. At ano yung bitbit mo? Mag-a-abroad ka ba? Magbabakasyon ba kayo? Hindi bro. Gusto ko lang sanang magpaalam kung pwede ba na dumito muna ako sa'yo. Ano? Bakit? Anong nangyari? Si Cathy bro pinalayas ako. Di ko na alam kung anong gagawin ko Wala pa naman kaming bahay dito. Yung mga magulang ko nasa probinsya natin. Bro, pwede bang dumito muna ako? Promise, makikihati naman ako sa mga gastusin. Ano ka ba naman bro? Ayos lang yun. Walang problema sa akin. Pero ayos lang ba sa'yo na sa sofa ka matutulog? Ano kasi to kwarto lang to. Alam mo naman, 'di ba? Sige, ayos lang bro, walang problema, sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam pero naaawa talaga ako noon kay Charles. Hanggang sa yung pagtira niya sa bahay ko ay umabot na ng 1 linggo. Isang araw ay sinabihan ko siya na aalis na muna ako. Dahil may kikitain muna akong kaibigan. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay babae po ang kikitain ko dahil matagal ng panahon na walang aksyon ang pagkalalaki ko. Nakakamiss rin naman yung ganon, kaya naman, Mama Mia, umalis na muna ako sa bahay. Hindi ko lubos maisip na hindi lang pala yun ang gusto ng babae sa akin. Nagkaroon pa talaga ako noon ng kainuman na mga kabarkada rin niya kaya nalasing ako. Pag-uwi ko ng bahay ay lasing ako, Mama Mia. Pero naabutan kong nanginginig sa may sofa itong si Charles.
Hinawakan ko ang noo niya at dun ko nalaman na may lagnat siya. Mama Mia, naalala ko tuloy yung ako ang nilagnat dati nung gumagawa pa kami ng aming research paper. Kaya naman kahit nalasing, kahit na medyo pasuray-suray ako noon, ay hinanap ko pa rin ang bimpo at kumuha ako ng yelo sa ref at saka nilagyan ko ng tubig at dun ko hinugasan yung bimpo at nilagay ko sa kanyang noo. Pahinga ka bro, sandali lang kukuha ako ng gamot mo. Kumuha ako ng gamot at saka pinainom sa kanya. Noong naging maayos na siya Mama Mia ay aalis na sana ako pero bigla niyang hinawakan ng mga kamay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari Mama Mia. Pero para bang may tumulak sa akin papalapit sa kanya. Mama Mia, bumalik ako sa pagkakaupo ko malapit sa sofa. Charles? Bakit? Tanong ko. Hindi ko alam kung kailan ulit ako magkakaroon ng lakas ng loob para gawin to, Rich. Sabi niya. Anong gawin? Gagawin ko to ngayon dahil lasing ka at dahil may sakit ako. Pwede kong gawing dahilan itong sakit ko at yung kalasingan mo para sa gagawin ko. Mama Mia, bigla-bigla siyang bumangon pagkatapos ay kinabig ang lieg ko at hinalikan ako ng matindi. Nung una ay medyo nandiri ako. Nung una ay tinulak ko siya at sinigawan ko pa. Mama Mia, galit na galit ako noon sa ginawa niya. Ano ba Charles? Ano bang pumasok sa kukote mo? Bakit ka ganyan? Pero nung yumuko siya Mama Mia, tumulo ang mga luha sa mga mata niya ay dun ako biglang napatigil. Napaupo ako ulit. Pagkatapos sinabi niya sa akin Mama Mia ang katotohanan. Isa raw siyang bisexual. Noong gumagawa pa raw kaming dalawa ng aming research paper ay doon niya raw na-discovery na bisexual siya ng dahil sa akin. Matagal na kitang gusto Rich. Matagal na kitang mahal. Kaya lang, nung nireto mo ako kay Kathy, doon ko naisip na baka nalito lang ako. Baka na-confuse lang ako. Baka kapag naging kaming dalawa ni Kathy, baka mawala tong nararamdaman ko sa'yo. Oo, naging kaming dalawa. Oo, nag-e-enjoy ako kapag hinahalikan ako ni Kathy. Nag-e-enjoy din ako kapag may nangyayari sa aming dalawa. Pero alam mo ba kung ano ang hindi mawala-wala sa isipan ko, Rich? Ang isipin na paano kaya ako mag-e-enjoy kung ikaw ang kasama ko sa kama? Kaya lang alam kong imposible yun eh. Straight ka. Hindi ka tulad ko. Pasensya ka na. Pasensya ka na talaga. Yun lang ang sinabi niya Mama Mia at saka pinilit niyang tumayo. Hindi pa rin ako nakakibo noon sa sobrang gulat sa mga narinig ko at sa mga ginawa niya sa akin. Mama Mia, pumunta siya sa cabinet at kinuha ang mga gamit niya. Nilagay niya yun ulit sa daladala niyang bag nung una siyang magpunta sa akin. Papalabas na siya noon ng pinto nung bigla ko siyang tinawag. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Charles, tawag ko sa kanya. Hawak-hawak na niya ang doorknob Mama Mia. Kulang na lang ay pihitin niya ito para bumukas. Napatigil siya sa kanyang pagbukas sa pintuan. Pero hindi niya ako nilingon. Tinawag ko siya ulit pero wala pa rin siyang kibo. Yumuko lang siya Mama Mia. Hanggang sa sinabi niya ulit ang mga katagang I'm sorry. Doon ay hindi na ako nakapagpigil. Tumayo ako Mama Mia at nagmamadali akong lapitan siya at niyakap ko siya mula sa kanyang likuran. Hindi ko alam kung tama itong gagawin ko Charles. Hindi ko alam kung dala lang to ng kalasingan ko. Pero tinutulak ako ng sarili kong gawin ito. Pagkasabi ko noon ay bigla ko siyang hinarap sa akin, hinawakan ko ang kanyang dalawang mga pisngi at saka siniil ko siya ng halik. Mama Mia, naghalikan kaming dalawa noon ni Charles. At ang halikan na yon ay nauwi sa isang matinding bakbakan sa kama. First man experience ko po si Charles Mama Mia. Alam kong meron sa inyo dito na medyo ayaw sa mga ganitong uri ng topic.
Pero kailangan ko po kasi itong sabihin dahil kailangan po ito sa storytelling na gagawin ko. Mama Mia, pagkagising ko kinabukasan ay magkatabi na kaming dalawa ni Charles sa kama. Pareho na kaming hubot-hubad. Tinanong ko noon ang sarili ko kung may pagsisisi ba ako. Pero surprisingly ay wala. Tinanong ko dun sa sarili ko kung nandidiri ba ako. Surprisingly din Mama Mia ay hindi. Nakatitig lang ako noon kay Charles nung biglang bumukas ang mga mata niya. "Good morning," sabi niya sa akin, sabay lapit ng kanyang bibig sa aking bibig. Sa unang pagkakataon Mama Mia ay hindi po ako nandiri na halikan ang isang bagong gising na bibig. Alam mo naman siguro kung anong amoy nun, diba Mama Mia? Pero hindi po ako nandiri noon kay Charles. Bagkus ay nag-French kiss pa kaming dalawa. Sabay kaming tumayo ng nagkahubad at sabay kaming nagpunta sa lutuan ko at nagluto ng aming breakfast. Para kaming dalawang bagong mag-asawa. Masayang masaya kaming dalawa. Habang kumakain Mama Mia ay pinag-usapan namin ang mga nangyari. Doon ko napagtanto na kaya ko pala nagawang iparaya noon si Cathy kay Charles Mama Mia ay dahil wala na pala akong nararamdaman noon kay Cathy kundi kay Charles na. Sadyang in denial lang siguro talaga ang sarili ko noon. Kaya hindi ko maamin-amin na si Charles na pala ang nagugustuhan at iniibig ng puso ko. Mama Mia, hindi ko talaga lubos maisip na magiging ganoon ang mga sitwasyon. Ilang araw pa na nanatili sa bahay ko si Charles. At sa araw na yun, Mama Mia, ay naging magkarelasyon kaming dalawa. Nag-aminan kami ng aming mga damdamin at ang sabi niya ay mahal na mahal pa rin niya ako. At ganun din naman ako sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Kaya wala ring nagbago. Pero Mama Mia, isang araw, buti na lang talaga at nakabihis kami ng maayos nung araw na yun, ay biglang dumating si Cathy sa apartment ko. Hindi ko alam kung paano niyang nalaman ang address ko Mama Mia. "Charles, wala ka bang balak umuwi?" tanong niya. "Hi Cathy," sabi ko naman. Though kinakabahan ako noon Mama Mia. "Rich, pauwiin mo naman tong kaibigan mo, may mga anak kami oh," sabi niya. Mama Mia, naging mapilit si Cathy noon. Ayaw na ayaw niyang iwan sa bahay si Charles kaya walang nagawa si Charles kundi ang umuwi sa bahay nila. Hindi na nga kami nakapag-usap bago siya umalis dahil laging nakabuntot sa kanya si Cathy. Ayoko rin naman Mama Mia na makahalata si Cathy sa aming dalawa. At nung nakauwi na nga si Charles sa kanila, ang sabi niya ay bumabawi raw si Cathy. Naging mabait na raw ito sa kanya. Ang sabi ko ay maganda naman para naman maging maayos na ang pagsasama nila. Pero hindi siyang gusto kong makasama Rich, kundi ikaw. Sabi ni Charles sa akin. "Charles, may mga anak kayong dalawa. Hindi po pwede na iwan mo na lang sila basta-basta." "Pero Rich, hindi ako masaya kay Cathy. Sa'yo ako masaya," sabi niya. Mama Mia, ayoko po na maging home wrecker nung mga panahon na yon. At isa pa Mama Mia, hindi ko po alam kung papaano ko ipapaliwanag sa mga pamilya ko kung ano ako. Sabi ko nga sa inyo Mama Mia, dati po akong F-boy kung tawagin ng mga pinsan, kabarkada at mga kabarangay ko. Pero paano kaya kung nalaman nila na ang F-boy na tinatawag nila ay boy din ang ini-F? Yun po talaga ang naging mahirap sa sitwasyon naming dalawa ni Charles. Oo, mahal namin ang isa't isa. Pero hindi kami po pwedeng magsama. Hindi namin po pwedeng ipangalandakan sa buong mundo ang relasyon naming dalawa. Dahil Mama Mia, pareho kaming dalawang lalaki at pamilyado din si Charles. Sinabi ko kay Charles na hindi ko kayang sumira ng pamilya. Kaya naman ang sabi niya, wag ko lang daw siyang iiwanan. Panatilihin daw naming lihim ang aming relasyong dalawa. At yun nga ang nangyari Mama Mia. Naging kabit ako ng dati kong karibal. At ang dati kong gusto, ngayon naman ay ang niloloko ko. Ngayon naman ay ang karibal ko sa puso ng mahal ko.
Mama Mia, may mga pagkakataon na nagbabakasyon kami ni Charles. Hindi naman nakakahalata si Cathy. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nung nagpunta ako sa bahay nila dahil inimbitahan ako ni Charles at ni Cathy para sa birthday ng kanilang anak, ay bigla akong nabilaukan sa tanong ni Cathy. Uy, ikaw, 35 ka na, wala ka pa ring asawa? Tanong niya sa akin. Ano ka ba naman, mahal? Nag-e-enjoy pa yan si Rich sa buhay binata niya. Salo naman ni Charles. Nag-e-enjoy sa buhay binata o ayaw mo lang talaga ng babae? Nabilaukan ako noon sa kinakain ko. Huy, sorry. Joke lang naman yun. Ano ka ba naman, Rich? Alam ko namang lalaking lalaki ka. Hindi mo naman ugali na papatol sa hindi babae. Nung high school pa nga tayo. Anong college pala? Hindi nga pala tayo magkaklase nung high school. Sensya ka na. Dahil sa 3 na ang anak namin ni Charles. Kaya naging ganito eh. Ano? 3? Nabilaukan na naman ako, Mama Mia. Hindi kasi sinabi sa akin ni Charles na buntis na pala ulit si Cathy. Oo, 3. Buntis ako ulit eh. Yung galing kami sa inyo, doon grabing bakbaka namin kaya doon nabuo, sabi niya. Mama Mia, nasaktan talaga ako sa mga nangyari pero hindi ko pinahalata. Gustong-gusto ko nang umalis sa lugar nila at sa bahay nila noon dahil gusto nang tumulo ng mga luha sa mga mata ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong may mahalata si Cathy. Basis kasi sa kaniyang mga sinasabi, Mama Mia, alam kong may pagdududa na siya tungkol sa kasarian ko. Pero siguro binabaliwala niya lang. At nung matapos na nga ang party ay umalis ako. Mama Mia, umiyak ako ng umiyak sa apartment ko pero 1 oras lang ang lumipas ay biglang dumating naman si Charles. Nagpapaliwanag sa akin. Wala ka namang kailangang ipaliwanag, Charles. Natural na mabuntis mo siya dahil misis mo siya. Pero, Rich, hindi ko naman talaga sinasadya yun. Haaminin ko sa'yo, hindi ako pure na bakla. Gusto ko rin ng babae. Pero kung tatanungin mo kung sino ang nasa puso ko, walang iba, Rich, kundi ikaw. Ikaw ang mahal ko. Sabi niya. Pero Mama Mia, kahit ilang beses pang sabihin sa akin ni Charles na mahal niya ako, ay hindi ko alam kung maniniwala pa rin ako. Kasi matagal na panahon na, ganito pa rin ang sitwasyon namin. Mama Mia, may kinakasama na rin ako ngayon na babae na kasamahan ko sa trabaho. Wala kasi akong naging choice noon, Mama Mia. Noong sinabi ng mga magulang ko na kailangan ko ng mag-asawa, timing naman po na itong si Celeste ay gustong-gusto ako. Pareho kami ng edad at pareho kaming ayaw na magpakasal. Mama Mia, alam din ni Celeste ang tunay kong pagkatao pero hindi niya alam ang tungkol sa aming dalawa ni Charles. Ayokong sabihin dahil alam ko, Mama Mia, na magagalit talaga si Cathy sa amin at ayokong masira ang pamilya ng inaanak ko. Oo, ninong po ako sa 3 anak ni na Charles at Cathy. Mama Mia, napakakomplikado po ng sitwasyon ko ngayon. Napakakomplikado ng sitwasyon namin ni Charles. Kami pa rin at magli5 taon na po ang relasyon naming dalawa. Pero Mama Mia, hindi pa rin alam ito ni Cathy at hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya ang katotohanan. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung papaano ba ang magiging buhay ko kapag nagkabukuhan na. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa iyong pagbabasa nitong kwento ko. Lubos na gumagalang, Rich. Napakahirap ng sitwasyon mo, Rich. Hindi ko gustong man-judge sa'yo dahil nga, hindi naman ako ang nakakaramdam ng nararamdaman mo. Hindi naman ako ang nahihirapan na nagmamahal ng taong may asawa ng iba, may pamilya ng iba. Pero ako kasi, Rich, isa rin akong legal wife, kaya maiintindihan ko kung ano man ang magiging reaksyon ni Cathy. At sana
Sana Rich, dumating ang panahon na mas unahin mong gawin yung tama. Kasi minsan, kahit hindi tayo nagiging masaya sa mga desisyong tama, yun ang magpapasaya sa ibang tao. Yun ang magpapakumpleto ng buhay nila. Yun ang magiging dahilan para maging mapayapa rin ang mundo mo. Rich, naniniwala akong kaya mong pakawalan si Charles. Naniniwala akong kaya mong gawin ang tama. Pwede naman na magkaroon ka ng relasyon sa ibang lalaki at hiwalayan mo si Celeste dahil alam naman niya kung ano ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Pero wag yung married man. Wag yung meron ng karelasyon, meron ng pamilya. Wag yung ganun kasi makakasira ka ng buhay ng iba. Naniniwala kasi ako, Rich, na kung ano man ang ginawa mo, kung ano man ang pinaramdam mo sa kapwa mo, darating at darating ang panahon na ipaparamdam din ito sa iyo ng pagkakataon. At alam kong mas lalo kang masasaktan kapag dumating na ang panahon na yon. Tanggapin mo na lang na siguro hindi kayo para sa isa't isa ni Charles. Pakawalan mo na si Charles, pakawalan nyo na ang isa't isa hanggat maaga pa. Dahil ang totoo niyan, kapag nasira na ang pamilya nila, hindi lang buhay mo ang makukomplikado. Masisira ang buhay ng tatlo niyang mga anak at ng asawa niyang si Cathy at pati na rin ang mga pamilya nila. Chain reaction kasi yun. Please, wala po sa gender ang pangangaliwa. Kung yung inyong kinakasama ngayon, karelasyon ngayon ay may iba ng pamilya, may asawa na, may commitment na sa iba, may girlfriend na, please naman, matuto kayong rumespeto. Respetuhin nyo ang boundaries at respetuhin nyo rin ang mga sarili nyo. Huwag kayong pumapatol sa mga taong meron ng karelasyon at meron ng nagmamay-ari. Maraming salamat, Rich, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Naway sa mga nakikinig ngayon ay na-inspire din kayo na mag-share ng sarili nyong kwento. Please do and email that to me, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-share ang video na to at syempre mag-subscribe, mag-click ng notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Sa mga bago nating subscribers at sa mga hindi pa napapakinggan yung iba nating mga kwento, please do po, naka-playlist po yan. At syempre, mukhang magpo-400 stories na yan, kaya pwedeng-pwede nyo na pong pakinggan at pwedeng-pwede nyo na pong imukbang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.